Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa misang ito ay ating sama sa ating pananalangin ang lahat ng mga ina ng tahanan. Gayun din, para sa isang maayos at malinis na halala sa darating na Lunes dito sa ating bansa. Pasalamat din po tayo sapagkat pinagkalooban ng simbahan na panibagong mamumuno sa katauhan po ni Pope Leo. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahitasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Ng mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Apo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapilang sa iyo, kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pasunay dinanghal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay na dahil hindi tinanggap ng mga Hudyo ang salita ng Diyos, ipinangaral ito ni Pablo at Bernabe sa mga Hentil na siyang naging daan upang higit na lumaganap sa buong lupain ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos.
Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil. Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig." Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumasampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumalaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon. At sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay nitigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya-kanyang lahat, tayong lahat ng nilalang.
lahat tayo'y bayaniya, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Sa ikalawang pagbasa, nakita ni Apostol San Juan ang mga nagtagumpay mula sa iba't ibang lahi dahil sa pananatiling tapat sa salitang narinig sa Panginoon sa kabila ng mga pag-uusig sa kanila. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming tao, di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero. Nakadamit na puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila sa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kumukupkop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na nakikinig sa kanyang tinig bilang mabuting pastol ang kanyang mga tupa. Kailanmay hindi sila mapapahamak dahil ang kanyang salita ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So pauna po ang ating pagbati sa mga nanay na narito ng Happy Mother's Day. Palakpakan po natin ang mga nanay na nandito. At mamaya po ay meron pong munting handog ang ating parokya sa mga nanay na nandito at nagsimba. Mga kapatid, meron isang mahalagang bagay dito sa Ebanghelyo na maaaring hindi natin napansin pero napakaganda ng mensahe. At ano iyon? Yung sinabi ni Jesus na nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Tuwing ika-4 na linggo sa panahon ng pagkabuhay ay tatawag natin itong Good Shepherd Sunday, linggo ng mabuting pastol. Ngayon, ano bang pinapaiwatig? Ano bang implikasyon sinabi ni Jesus na nakikinig sa akin ng aking mga tupa? Dalawa. Yung una ay meron dalawang klaseng tupa. Yung isa ay pagmamay-ari ng Panginoon. Yung pangalawang klase ay hindi pagmamay-ari ng Panginoon. So yun yung una. Yung pangalawa, paano malalaman kung hindi pag-aari ng Panginoon? Yung pagmamay-ari ng Panginoon na tupa ay nakikinig sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Samantala hindi niya pagmamay-ari ay hindi nakikinig sa Kanya at hindi sumusunod sa Kanya. Ngayon, anong pinapahiwatig sa atin, anong mensahe sa atin ngayon ng Ebanghelyo ngayon linggo ng mabuting pastol? Yung una po ay all of us belong to Christ. Lahat tayo ay kay Kristo. Kaya nga sinabi na nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Ang aking mga tupa. Lahat tayo ay sa panig ni Kristo. Lahat tayo ay kay Kristo. Pero hindi ho nangangahulugan dahil tayo kay Kristo ay perpekto ng buhay. Hindi nangangahulugan dahil tayo kay Kristo ay exempted na tayo sa mga pagsubok sa buhay. Nandyan pa rin ang mga hamon, nandyan pa rin yung mga pagsubok na maharap natin, pero ito, dahil tayo kay Kristo, may lakas loob tayong haharapin ang lahat ng ito. May lakas loob tayong haharapin ang lahat ng ito dahil alam nating tayo ay kay Kristo. Pangalawa, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Ditong nagdaang mga linggo, mula nung mamatay po si Pope Francis, ay naglabasan na sa social media yung mga so-called front runners na magiging Santo Papa. Ito yung sa tingin ng mundo na ito pwedeng humalili. Merong mga taga-Europa, merong taga-Asia, taga-Africa. Kabila na rin ang ating sariling Cardinal Tagle. Pero, sino lumabas? Sino lumabas? Wala doon sa tinuturing ng mundo na front runner. Wala. Isang Agustinian na mula sa bansang Amerika. Si Cardinal Robert Prevost.
dito masasabi natin kung paano kumilos ang Espiritu. Sabi nga po ni isang Monsignor, bago pang magsimula ang conclave, ay nakapili na ang Espiritu Santo. Nakapili na daw ang Espiritu Santo kung sino magiging Santo Papa. Ang task ng mga kardinal ay hindi para humirang, kundi ma-discover nila sino iyon. Ma-discover nila kung sino iyon. Kaya nga, sa loob ng 2 araw na ginanap ang conclave, wala silang access sa outside world. Sila lamang kasama ang Espiritu ng Diyos. Pinakinggan nila. Kumbaga, silang mga pastol ay nakinig sa tunay na pastol. Kaya nakapaghirang ng panibagong mamumuno sa simbahan natin. Sabi ko nga, kung sa conclave, yung mga front runners hindi lumabas, sana sa election sa Lunes, hindi din lumabas yung mga tinuturing na front runner. Kasi mind conditioning yung mga ganyan. In connection with that, di man ho magbibigay, maglalabas sa simbahan kung sino kanilang endorso. Kahit kailan di tayo maglalabas ng i-endorso ang candidate. Pero, bakit? Kasi ginagalang ng simbahan ang bawat sa atin. Kung sino yung gusto natin. Pero ito, sana, ito mga nagdang mga linggo na alas 7 pala na umaga, yan ang bubulahaw sa ating mga ingay sa paligid. Matatahimik na tayo bukas. Ngayon na huling araw ng kampanyahan. Sana'y pakinggan talaga natin yung kanilang tinig. Kung sincere ba talaga sila sa kanilang pananalita, sa kanilang mga pangako, o hindi. Baka binobola lamang tayo. Kasi nauso dito sa ating bansa, nagiging isang family affair ang politiko. Pag nakatapos isang membro ng pamilya, merong ilalaban na isa pang membro ng pamilya. Pakinggan natin yung tinig nila. Kung talaga bang sincere at hindi nambobola. At tingnan din natin. Tingnan din natin. Pakinggan, brother, pakinggan din natin ang tinig ng Diyos. Ang tinig ng Diyos. Kaya bago tayo bumoto sa Lunes, magdasal ho tayo. Kung di naman ho kinakailangang kompletuhin yung mga iboboto natin, dahil alam natin sila lang para sa atin, ganun na lamang po. Nakikinig ang aking mga tupa. Yung panghuli po, sabi ni Jesus, kailan may hindi sila mapapahamak. Nandun yung pangako ng Diyos. Hindi tayo mapapahamak, yung mga nakikinig sa Kanya. Dito natin mas higit maunawaan at ma-appreciate yung talinhaga nung nawawalang tupa. Di ba doon sa talinhaga, 100 yung tupa ng pastol, dumawala yung isa, ano ginawa? Iniwan yung 99 upang hanapin yung nag-iisa. Kasi nga, ang pangako ng Panginoon, kailan may di sila mapapahamak. Hahanapin tayo, aalagaan. Kung tayo may sugatan, nakabilang sa kanyang kawan, hayaan nating hilumin tayo ng Diyos. Kung tayo man ay nanghihina, hayaan nating palakasin tayo ng Diyos. Kung tayo may naliligaw ng landas, hayaan natin na akayin tayo ng Diyos sa tamang landas. Kung tayo man ay wasak, hayaan nating
buuin tayo muli ng Diyos, ang pastol. Dahil ang mabuting pastol, hindi tayo hahayakang mapahamak. Sana ganun din yung kaisipan natin sa mga ihahalal natin. Yung hindi tayo ipapahamak. Ang mabuting pastol, dadalhin tayo sa mainam na pastulan. Hindi tayo dadalhin sa lubog na pastulan. Hindi tayo dadalhin sa lugmok na pastulan. Ang mabuting pastol, sa mainam na pastulan, dadalhin. Hanggang tayo sumapit sa kalalatian ng ating buhay. Mga kapatid, tandaan natin, ang kahulugan ng ating buhay ay di sa kung anong material meron tayo o sa kung ano man ang naabot natin. Kundi kahulugan ng ating buhay ay higit nating makikita sa pastol na nangangalaga, may-ari, at sinisiguradong hindi tayo mapapahamak. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya man ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawa mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya man ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya man ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, kaya hindi sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at iniintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Hindi tayo kailanman maagaw sa Ama, kahit buong pag-asa at pagtitiwala nating lahat ang ating hiling, aming pastol, akayin kaming iyong kawan. Aming pastol, akayin kaming iyong kawan. Maihatid nawa ng mga namumuno ang pag-asa sa mabuting pastol na nakakakilala sa atin. Dumalangin tayo sa Panginoon. Aming pastol, akayin kaming iyong kawan. Maraming nawang tumugon sa paanyaya ng mabuting pastol na maging pari, madre at hermano. Dumalangin tayo sa Panginoon. Aming pastol, akayin kaming iyong kawan. Maging malinis nawa at mapayapa ang halalan 2025 at mahirang ang mga nararapat na maglingkod ayon sa halimbawa ng mabuting pastol. Dumalangin tayo sa Panginoon. Aming pastol, akayin kaming iyong kawan. Lagi nawang nakikinig at sumusunod sa mabuting pastol, tayong natitipon ngayon, lalo na sa mga ina. Dumalangin tayo sa Panginoon. Aming pastol, akayin kaming iyong kawan. Makasalo nawa ng mga mahal nating yumao
lalo na si Papa Francisco, ang mabuting pastol sa kanyang masaganang pastulan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Aming pastol, akayin kaming iyong kawan. Ama naming maibigin, di mo ninanais sa kami mawalay sa iyo. Tulungan mo kaming lagi makinig at sumunod sa mabuting pastol, si Jesus aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sani ng aming ligayang walang maliw, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayong pinagdiriwang ang pagkain ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salong tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inahain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang buting pasol na nagtataguyod sa amin. Kaya't kaming kawan mo yung tangkilikin pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay umaligtas, marapati mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa aming ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kaya pinanay namin na magsitayo ang lahat ng mga nanay na nandito na nagsimba para po sa panalangin ng pagbasbas sa inyo. Panalangin ng pagbasbas sa mga ina. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin, Panginoon ng Bayang Banal ni Sarah, Ruth at Rebecca, ni Santa Elizabeth ay ni Juan, na Mahal na Birheng Maria ay ni Jesus, dinggin ang aming hiling. Pagpalain mo ang mga inang narito ngayon. Paglaban mo sila ng katatagan ng iyong Espiritu. Sila nagturot o malalay sa kanilang mga anak sa pagtayo at paglakad. Pagpalain mo sila sa himig na iyong pag-ibig. Sila nagturo kung paano makipag-usap, umawit at manalangin sa iyo.
Pagkalooban mo sila ng puwang sa piging na iyong kaharian. Sila na nagpakain at nag-aruga sa buhay na hinubog sa kanilang sinapupunan at habang mahina pa tiniyakap sa init na kanilang pagmamahal. Pagkalooban mo sila ngayon sa buhay na ito na mga mabubuting bagay ng kalusugan. Pagkalooban mo sila ng ligaya, pag-ibig, kasiyahan at karangalan sa kanilang mga anak at palagiran nawa sila ng mga mabuting kaibigan. Sila nagdala ng buhay sa kanilang sinapupunan ay hatid nawa balang araw sa banal na kandungan upang doon ay magdiwang sa piling ng pamilya at mga kaibigan magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ngayon po ay ibibigay po sa mga nanay ang munting handog para po sa inang tahanan. Dahil po mainit ay portable fan ang aming ibibigay. Magagamit nyo ho iyan. Palakpakan po natin ang ating mga nanay. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti at mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kay alin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo bilang bahagi ng kawan ng ating Panginoon, ang mabuting pastol. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.